original dream mo? Di ba pag bata tayo, doktor, teacher, ganyan, engine, astronaut, ganyan. Sa'yo? Disney princess. Pwede ko ba sabihin Consistent. yun? Disney princess po. As in, yun yung nalagay ko sa high school yearbook ko. Pangarap ko maging Disney princess. Na nagagawa mo naman. Sana. Na, Opo. di ba? Pero yung actual na Disney talaga. Opo, yun. Disney, baka naman. Ay, Miss Lea Salonga po talaga ang aking... But you have the voice naman, di ba? Oh, thank you po. Yes. Yun po talaga ang Dagdagan mo pangarap. naman mga singing, upload. Ladies and gents, minsan tinatabla ko po interview sa mga artista, pero dito ako mismo nag-apply na. Ako mismo nag-reach out. Dahil, alam niyo naman, napaka-interesting. Siya po ang aking happy pill at nalulungkot ako pag wala siyang bagong upload. At kasi sobrang busy na siya, inaagaw na siya ng showbiz. Miss Lottie B. Hello po! Ang ganda naman ng intro. Thank you. Honored like an honor Oh, student. ayan. Narinig ko na yan. Anyway, Lottie, first question. Pinaglihi ka ba sa Santo Niño? Tinatanong nga ako, pinaglihi ako sa Choco Mousse. Natotoo, kasi kulot yung mga sa ibabaw. Maputi yung mukha ko, tas morena yung Totoo ba? Yun ang sabi sa akin ng mami ko. Oo, kasi tinignan ko nag-post ka ng picture ng parents mo, wala namang kulot. Ay, daddy ko po ang kulot. Di lang halata kasi, Okay. Tapos, yung Lottie B ba, real name ba yon? hindi po. Nickname ko siya nung high school, pero secret na lang po yung real name, pero naka-base po siya sa Kuloti. Yun po ang nickname sa akin nung, college pala. Lottie B. Lottie B. Pinsan ni Jollibee. Opo, tama. At ni Cardi B. Tapos ano ka? Only child ka? Yes, opo, only child po. Kaya ka sanay kausapin ang sarili mo. Doon nagsimula ang lahat. Ako lang kausap ko, wala nang iba. Paano ka daw nung bata? Makulit ka daw? Kung makulit ka na? Imaginative po talaga ako nung bata. Madami ako, dahil nga only child, madami ako imaginary friends. So, yun yung mga kausap ko, makulit, laging tanong ng tanong, medyo bidabidag. Pero nung lumalaki ka na, sinasabi sa'yo ng parents mo na may mga kakaiba kang opinion, may mga kakaiba kang pananaw sa buhay. Sabi nila pag mag-lawyer daw po ako. Yun na, kasi lagi daw akong mapagdahilan. Ganon. Madami ho talagang mga opinion habang lumalaki. Yun po ang sabi nila. Pero ano yung original dream mo? Di ba pag bata tayo, doktor, teacher, ganyan, engine, astronaut, ganyan. Sa'yo? Disney princess. Pwede ko ba sabihin Consistent. yun? Disney princess po. As in, yun yung nalagay ko sa high school yearbook ko. Pangarap ko maging Disney princess. Na nagagawa mo naman. Sana. Opo. Di ba? Pero yung actual na Disney talaga. Opo, yun. Disney, baka naman. Ay, Miss Lea Salonga po talaga ang aking... But you have the voice naman, di ba? Oh, thank you po. Yes. Yun po talaga ang Dagdagan mo pangarap. naman mga singing, upload. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Where did you go to school nung college? College ay Colegio de San Juan de Letran. Oh, kapitbahay, pamantasan ako eh. Ay, sa may U-Belt lang po tayo. Pero malayong-malayo na yung batch ko sa'yo. Pero ano kinuha mong course? Communication arts. So talagang dito. Yes. Yun na ho talaga. Hindi natin kaya ang anything other than creative. Yung mga math, science, hindi talaga carry. Paano mo, bago ka nag-content creation, bago mo na-discover tong mundo na to, ano ang first job mo? Very first job ko po, events organizer, events coordinator. Taray. Yun ang unang-una. Tapos, nag-delve na po ako into writing, editor, and then, nag-English teacher din po ako. Baka magulat yung iba, nag-English talaga ako. Pero ngayon, Pero ngayon binabarubal mo yung... nag-English teacher ako. Saan? Hindi Talaga ako ba? nagtaga. Sa for Chinese students po. So, talagang hinahasa ko sila kung paano mag-English, mga basics lang naman, up to minsan advanced levels. And then, after po noon, nag-assistant director trainee ako sa ABS. Yun po. Tapos yun, napunta na ako dito sa, nag-secret menu
creative, creative associate po ako before. Tas hanggang sa binigyan na ako ng chance nila dyan na mag-direct for ads. So, ang mga ads ang dinidirect ng Opo. Secret Menu. Yes. Pwede bang mag-mention kung ano yung mga nagawa mo na doon? Yeah, I think so. Pwede naman po siguro. Mga Globe projects, Birch Tree recently. Mga naka-work ko na po sila Miss Judy Ann, sila Sir Drew Arellano. Talaga ba? Recent, Liza Soberano. Yun. So, madami-dami na Yung rin. Maya, sa'yo yun? Hindi po. Birch Tree. Pero hindi pa nare-release yung commercial. So, baka hindi ko sorry. So, paano pag, nasa Starstruck ka ba? Saan po? Sa mga artista? Opo naman. As in. Kasi, lalo syempre, director ka, mas mataas ka sa kanila pag racket, di ba? Pag nandun kayo sa actual, Pero, let's face it, mga artista pa rin mga big celebrities yung hinahawakan mo. May starstruck factor. Hindi ko po nakikita yung sarili ko as mas mataas. Lagi pa rin po talaga akong establish talaga sila at alam ko yung work. May awe-struck pa rin sa akin kahit ako yung nagde-direct. So, mas parang hinihiling ko pa nga na be nice to me po. Parang ganun pa yung feeling ko. Yes, starstruck po ako every time. Lalo na nung kay Miss Judy Ann. Talaga, iba talaga yun. How was the experience? Grabe si Miss Judy Ann. Kabang-kabaho. Actually, sabi pa sa akin ni Direct Court, kaya mo ba? Judy Ann Santos yun. Pero pagdating po niya sa set, and explain ko lang po sa kanya, isang buong take lang po kami. Kasi, tas nag-request lang po ako na may konting padan sa kanya. Tas parang nag-joke siya na, dito kasama sa TF ha? Pero nag-usap, cut na po! Masaya po. Masaya. Natututo po ako sa kanila. Kailan naman nag-cruise ang landas nyo ng content creation? Paano mo na-decide na isang araw magko-content ka? Nag-start po yung 2021, late 2021. Mga around December. Nilapag ko lang po yung phone ko sa harap ko dahil nga napapanood ko yung mga creators sa TikTok. Bago lang din sila lahat. So, nag-start ako magawa ng skits. Nung may sasabi ko, may iba-ibang era po yung mga naging content ko. So, bago ako maging sarcastic girl, meron na akong parang passive-aggressive series. May unang-una, nag-start ako, sabi ko, Long Lost Princess po ako, nagaling sa Magindale. Yan yung unang mo? Yun yung pinakauna ko po. Tapos, may mga naniwala. So, sabi ko, okay, asaya man trip no tao. Pinanindigan na po natin yung satire na content. So, doon na po talaga nagsimula at nagtuloy-tuloy. Alin yung parang sa'yo, parang humila pataas? Aling content mo yon? Specifically, yung content na namumroblema ako kasi sobrang yaman ko. Yun. Yung sabi ko, parang paano kung baliktarin natin ang mundo? Hindi talaga po pwede. Masyadong marami tayong pera. Paano to nag-uumapaw yung pera natin? Bumili na ako ng maraming kotse, wala na tayong parking space. Ma'am, Ano? suklayin niyo po sa pinabili niyong lote. Di ba sabi ko sa'yo, keep the change? Sa'yo na yan. Hindi ko pa po kasi naubos yung sweldo ko. Ma, Oh, anak. nabigyan ako ng full scholarship. Sorry, ma. Scholarship. Bakit pumayag ka magka-scholarship? Sobrang dami na nating pera, kaya nga tayo nagbabayad ng tuition mo para maubos yung pera natin, diba? Tas scholarship pa. Fun fact po dun sa content na yun, dati ko po yung pinitch sa dati kong prod house na pinag-workan. Kaso, kulang sa budget, parang paano kung di natin to magawa or what, or anong dahilan, parang kalokohan lang naman yung ending nito, ganun. So, ginawa ko po. Tapos yun pala ang magpapaano. Ang galing, Yun pala. So, doon mo rin naramdaman na, benta na ako. Bumibenta na ako sa tao. Nagigets na nila. Opo. Yun po yung simula, pero hindi ko po na-realize na yun yung magiging consistent na pattern. Doon ko po na-realize na dali pa lang makapagpatawa ng mga tao kasi ako na yung personality ko talaga siya, man-trip, gano'n. So, natuwa ako na, sige, tuloy-tuloy ho natin to. So, yun po yung So, nung high school, college, ganyan ka na? Yes. Ganyan ka sa tropa mo? Sanay Ganyan po sila? talaga. Gets ka nila?
Kaya sinasabi sa akin ng mga kabarkada ko, wala sila nakikitang difference sa noon and now. Ito na po talaga. So may pagkakomedyante ka talaga, no? Naisip mong i-level up yan na may live audience, parang mga skits sa Amerika, alam mo yung gano'n. Stand-up comedy po. Naku, ang dami nagtatanong sa akin yan. Kinakabahan ako pag live kasi. Kasi parang minsan kailangan ko pa ng konting brief sa sarili ko. Paano ko siya isa-set up, ima-mount, gano'n. Pero, tignan mo natin. Pwede naman. Pero hindi ka ba dyan sa mundo mong content creation, hindi ka nahihinder ng sobrang pagka-woke ng mga tao? Yun ang challenge as a satire creator. At yun din yung ikinatuwa ko na sinimulan ko siya as satire. Kasi at least alam ng mga tao na ano man yung i-put out there ko, wag nila talaga dapat seryosohin. So, yun, dun din nagsisimula yung konting hate. Meron ako nare-receive ng mga hindi nila na-realize na nantitrip lang pala talaga ako or may iba silang mga opinion. So, yun yung challenge talaga po sa akin. Challenge po yun. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, yes. So, paano yun? Pag nag-iisip ka ng content, tinetesting mo muna ba o na agad? Salpak na agad? Bahala na? Salpak na, siguro kasi meron naman na akong core standards for myself na alam kong not to mang-insulto ng kahit sino, ng any disability, ng whatever. Kung meron man ho, parang yung standard na lang na quote-unquote pangit, mga ganon. Pero hindi ka magpapakita na magpo-point out ng specific people. So, kung mapapansin nyo sa skits ko, mas yung sarili ko yung pinagtitripan ko. Like, if medyo hindi ako marunong mag-English, ako po yun. Walang another person. So, if meron man akong pagtatawanan, it's gonna have to be myself and not at the expense of someone else. Yung sino ganyan? Mami mo, daddy mo? Saan mo nakuha yan? Mami ko po. Mami Mami mo. ko ang kalog sa amin. Si daddy medyo seryoso yan. Talaga ba? Mami ko po ay nagteteatro noon yung mami ko. Talaga? So, sa kanya ko nakuha lahat. O, di mo siya gawa ng kayong dalawa mag-banter. Pwede ho. Gusto niya yun actually. Good idea ho yan. Magawa ko. Ayun. Sinimalaya mo. Subok lang ba to o dinadahan-dahan mo na kami? Gusto ko hong mangdahan-dahan pero nabigyan ho ako ng oportunidad dahil ka-work ko ho talaga si Direk Kevin. So dati pareho kaming creative nun sa Globe Studios pa yun noon. Secret Menu na ngayon. So co-director ko siya noon, nag-resign siya to pursue this full-time. Tapos ako naman yung natira mag-direct. Clash lang yung mga mundo namin na, Lottie, tara, try mo dun sa film. As support na rin ho. So, yun. Pero hindi ko sure kung parang mapapasok ko siya kung wala akong ganong connection. Pero dahil napasok na, gusto ko na ho siyang, ang sarap sa feeling, gumawa ng pelikulang Pilipino. Ang sarap. Gusto ko na ho siyang ituloy-tuloy. Uy, nag-guesting ka na kayo na Michael V, diba? Oo, sayang nga, wala so, hindi, gusto mo mag-mainstream showbiz, so to speak? Ako ayoko. Alam niyo po, sa totoo lang, na-experience ko na ho kasi mainstream behind the camera eh. Pagod na pagod ho ako. May first love ko pa rin po talaga ay directing. So as much as possible, kung kaya ko ma-maintain ang pagiging director, yun po talaga yung priority ko. Pero kung meron ho ako mabigyan ng oportunidad na gusto ko talaga yung, as in, masaya nung script. Gusto ko siyang maikwento dahil yun naman po yung goal is makapagparamdam sa mga tao, di ba? Masaya yung script at naman ho, game po ako dyan. So, gusto ko din ho siyang pasukin. Mas mga pelikula ho. Yun. And ako din ho yung tipong tao na pag bigyan nyo ng oportunidad, madali ako mag-yes. Pero meron kang mapapabayaang iba. Yun nga ho eh. So far, medyo na-juggle ko pa naman po dahil gracious yung mga katrabaho ko sa akin na habang wala tayong work, sige go. Go lang ng go. Pero yun nga po, kung ile-level ko siya at mapapabayaan kong pagdedirect, hindi ko, mas pa-prioritize ko pa rin po ang directing. Na-mention mo, naranasan mo na yung work behind the camera sa showbiz. Saan to? If you don't mind, anong mga projects? Dati po akong AD trainee
specifically sa MMK. Grabe yung pagod namin noon. Bongga. Grabe, 24 hours kami noon. Pre-pandemic pa to, so medyo hindi pa ganun kaano sa schedule. Other than that, yun. Ngayon, ads. Yun po talagang ginagawa ko. Then, nagpelikula na rin ho ako before as creative naman. So, behind the scenes. So, na-experience ko na ho yung iba't ibang klaseng mga media and projects. Kaya on-cam, ano ka na ngayon? On-cam celeb ka na ngayon. Opo. Natapos mo na yun, ganon? Nandun pa rin po tayo, pero umuunti-unti din ho tayo sa on-cam. Tarush. Opo. So, sanay ka din naman sa mundo ng showbiz. Naiintindihan mo yung galawan. Sakay mo ang politics. Medyo tinatry ko hong maging neutral sa politics. Although, syempre, kasi ito po yan, si Lottie po ay isang karakter na ginawa ko. Kaya din po siya iba sa real name ko. So, siya ay karakter kung saan kahit sino pwede siyang panoorin, kahit sino pwede siyang takbuhan, at breathing room po siya at the end of a tiring day. So, as much as possible, gusto ko ho na yung content ko online ay hindi siya maging bangayan ng mga tao. Although kahit ako as a person, meron ako sariling mga partido, opinion about politics, pero ayoko ko siyang dalhin sa Lottie. Para pa rin siya. Hingahan siya ng mga tao. Nako, sino kaya yung behind Lottie B? Sino kaya, anong pagkatao ng tao behind Lottie B? Konting glimpse. Paano ba? Sinisecret ko kasi yung real name ko para maka-order ako sa FB Marketplace ng hindi alam kung saan ako nakadirect. Not the real name, but who's Lottie, who's the person behind Lottie B? Kung sino po si Lottie B as a character, personality ko na po talaga siya in real life. Tapos, dagdag nyo na lang po yung mga love life, yung mga ganun, yung real name, at yung history, ganun. Yun na lang po yung parang off-cam. Pero actually, kung sino po talaga nag-share ka ng love life one time. Saan po? Sa IG, di ba? Pero, tinake down ko yun eh. Meron ka bang nakabangkong content na parang pang sinimalaya na ide-direct mo or something? Alam nyo si Jan, yung boss ko ho dito sa Secret Menu. Siya yung producer no When This Is All Over. Sabi niya sa akin, dahil boss ko siya in real life, sabi niya, Lottie, ano next sa'yo? Try mo. Siya yung first na parang nagsabi sa akin na, kaya mo yan eh. So parang, napaisip ako doon, nakaspark siya ng idea and ng hope sa akin. So bigla po ako nag-conceptualize at sana makapasa po ako sa Cinemalaya at eventually makapag-direct din po ng isang pelikula for Cinemalaya. Kasi inspirasyon ko talaga si Direk Kev. More or less, anong tatakbuhin yan? Split personalities. Ang Ikaw na rin umarte. Yun nga daw po. Dahil medyo kilala ko na yung sarili ko, alam natin kung paano i-market. Try natin, malay natin, hindi po natin alam. Pero, as a content creator na successful, sino ang mga pinapanood mo then na parang on your free time, ganyan? Natutuwa po ako naging kaibigan ko kasi yung mga pinapanood ko. So, sila Rose, naman sila POV creators, sila Rose, sila Andrea So, if kilala niyo sila sa TikTok. Yan, sila Sasa Girl, tawan-tawa ako sa kanila. Fonz, na mga na-meet ko din sila in person. Si Aaron Maniego, yan, TikToker din siya, na nakaka-work ko rin. Sila ho talaga yung unang mga nakita ko sa FYP, bago pa ako nag-start mag-TikTok. Mga content na nila yung talagang nakapronta. At sila yung kina-entertain ko sa TikTok. Okay, you have a book. Why is it necessary na actual book siya sa panahon ng online, sa panahon ikaw creation ka ng social media? Bakit kailangang actual book siya? Physical form. Good question po. Kasi bakit nga naman hindi pwedeng online na lang, diba? Hindi ko alam paano ma-explain. Iba kasi talaga, lalo na yung concept po ay crumpled pages. Hindi ko sa inyo ko pa lang unang sasabihin ito kung about saan siya. Kasi sa TikTok, ginagano ko lang siya. Secret. Nakabase sa mga reaction. Pero, kasi siya? Ang concept niya po ay mga random letters
or random pieces of paper na nakikita nyo anywhere else. Like may napulot kayo, may nagtago sa bag nyo. So yun ho. At dahil ganun ang concept niya, it's important na physically mahawakan nyo rin ho siya. Kasi mas mafe-feel nyo what it's like to receive those letters. At handwritten po ito lahat at illustrated po by yours truly. Pero concept lang yon, hindi ka talaga namumulot ng mga Hindi po. Ginawa ko po ito. Opo. Kala ko collection mong mamulot ng mga ginawa mo lang libro. Hindi po. Ginawa ko po siya as if nakapulot ka ng real Gusto niyo po bang tignan? Pwede ko kayo mag-sneak peek? Okay. Uy. Huwag natin masyadong pakita, Opo. baka Medyo secret. Okay. Pero sulat kamay mo lahat yan. Sulat kamay ko. Iniiba-iba mo. Opo. Wow. May anong tawag sa ganyan? Writing specialist. Okay. Anyway, promote mo na si Crumpled Pages at kung ano pang mga karakitan mo. Sige po. So, ayun po. Thank you. Meron po tayong bagong release na libro. Available po siya sa bookstores nationwide, National Bookstore, Fully Booked, and other bookstores po by September. But if gusto niyo na pong umorder now, meron na po siya sa Shopee directly from our publisher po. So, Shopee or Lazada, pwede na kayo umorder. Just search for crumpledpages.tv and makikita niyo kung ano ba yung mga sinasabi namin dito about saan po ba siya. So, hopefully check out niyo po siya. Excuse me, Okay lang siya. Kakahiya Water? Gusto niyo po water? May pahabol question ako. Sige po. May perfume line ka, di Ay, ba? Bakit? Of all the pwedeng raketin, di ba? Pwedeng damit, pwedeng bakit sa perfume ka napunta pala? Kasi meron hong nagpadala sa akin ng perfume nun. Small local business sila. Hindi pa yun yung name ng perfume. Syempre, brand pa nila. So, as in, sa lahat ng mga nagpadala sa akin ng sa kanila talaga pinaka-long-lasting yung perfume. And gustong-gusto ko yung scent. So, sabi ko, tara collaborate tayo. And passion ko din ho talaga mag-support ng small local business. So, nag-partner po ako with them. Gumawa kami ng line. And yun, mas scent person po kasi talaga ako. Gusto ko per memory. Merong specific perfume na maalala mo yung memory na yun. So, yun. Doon po talaga ang naging isa kong puso. Small business, puro lalaking brand ng ng nakikita ko sa mo. Hindi, syempre pag pero yung ibang mga small local business yun ho, sabi ko, game, libre nating i-share yung mga yan. Ayun. Hindi pa tayo tapos May part 2 ako. Random questions lang. Hindi ako nag-review. Sige, kinakabahan ako. Konti na lang to. Sige po. Okay. Number 1. What do you talk to anong klaseng chika ang pinag-uusapan niyo ng aso mo? Bakit siya ganun? Bakit siya weird? Lagi ko lang siya sinisisi bakit siya weird. Kasi clingy siya, yun. Sinisisi ko lang siya pero love na love ko yun. Sinisinghot-singhot ko lang siya lagi. Kasi pareho kaming weird. If you were gay pala, okay, who would be your partner? Life partner. Life partner? Tingin mo. Pwede bang Makaka-jam mo. Makaka-jam. Ka-wavelength. Ka-wavelength. Ano ba? Bigla wala maisip pa. Kasi si Margot Robbie yung pumapasok sa utak ko. Pretty. Margot Robbie yung pumapasok sa utak ko. As in, meron din akong castmate, si Noor. Hello, Noor. So, if I were gay, makaka-jam ko ho siya. What is the one thing you refuse to share? My love life. Binawi mo pa Nandun na Okay. 3 bagay na natitira pa sa bucket list mo or priority on your bucket list pala. Makapag-direct ng full-length film. Makapag-produce ng song album. Wow. And may in the works po tayo. And then maging Disney princess.
Sino bang nag-ano sa'yo dyan sa Disney Princess? Ano yung nag-trigger sa'yo na Disney Princess is Disney Princess? Aling Disney character? Kasi overall po kasi to, nung bata ako, laging nag-uuwi si daddy ng VHS. At lagi niya akong pinapanood ng Disney. So, dun po talaga ako lumaki. Feeling ko nga po dahil lumaki ako sa Disney, yung naging personality ko na kinakausap niya sarili, kumakanta mag-isa, yun na yung nag-hone sa akin. Pero, kada Disney movie na mapanood ko, kunyari Mulan, si Mulan yung favorite ko. Tapos palabasan mo ako ng Little Mermaid dyan, si Little Mermaid, Ariel yung favorite ko. Wala akong mapiling favorite. Alam mo bang tomboy si Mulan? Okay lang po yun. Joke lang. Everyone's a little gay. Food you won't ever try? Won't ever try? Durian. Talaga? Sarap kaya. Hindi ako maano ng durian. Try mo, sarap. Okay, name your least favorite household chore. Paghugas ng plato. Talaga? Ayoko po talaga yun. Favorite ko mag-vacuum, mop, okay na ako maglaba. Wag lang po plato. Favorite movie line or scene? Yung sa recent, sa movie namin, I see Shay yun eh. Yeah, I'm a bad bitch. What about it? So, ikaw yun? Hindi ho, si Shay, yung co-actor ko. Hindi ko napanood. Okay, who would you want to play in a movie of your life? Ay, wow. Pwede ba ako na lang? Naghahanap ako ng kasing weird ko ho eh. Kasing weird, kasing kalog. So, let me get back to you on that po. Wait. Sorry, may naisip na ako. Okay, sorry, nawala po. Wala akong maisip. Wala. Pwedeng ako na lang. Si Michael B, gawin mong babae. Pwede. Balikan ko kayo sa question na yan pag may naisip ako. What unusual item do you own? Strange, weird, or something? Unusual item that I own. Meron ako nung parang wall clock na natutunaw. Parang painting ni Van Gogh na nakahang lang siya sa... Pero wall clock siya. So, para po siyang live painting, pero wall clock. Last, what's the craziest thing you've ever done for someone? Craziest thing I've ever done for someone? Dahil hindi ako masyadong nagluluto, tas wala kami nung favorite niyang food. Habang tulog siya, pumunta ako, namalengke ako, habang tulog, tapos pinrepare ko ho yun lahat, complete with balloons and private dinner set up. Tapos, niregaluhan ko rin siya ng PS4. Wow. So, hindi ako nagluto, pero nagluto ako. At wala akong savings, pero niregalo ko siya ng PS4. No? Yun. May okasyon to? Birthday. Birthday niya. May romantic side pala si Super. Lottie B. Grabe po tayo umibig. Ay. Coming from her. Thank you so much Thank you for po. being Thank you game so much and po. for spending your time with us. Thank you po. Thank you.